guys, another video. So, yung last topic ko is about politics. Totoo yun. Kailangan natin ng matured na hahandle sa ating bansang to. Yung hindi lang alam is yung pera and power. Wala ni numan sa kanila. Ang nagbigay ng ganun sa atin. Kaya yung bansa or yung mga taong nakatira din is immature. So, ganun talaga yun. Ang buhay. So, ang topic ko ngayon is paano palakasin ang ating fighting spirit or mapanatili ang ating is in peace sa ating dito at dito. Kasi hindi lang sa post natin mararanasan yan eh. Sa totoong buhay. Yung meron kang dumadaan ka lang dyan. Meron yung taong kayang sabihin sa'yo yung kanyang insecurities na nararamdaman nang wala ka namang ginagawa. Basta nakikita kanila is parang may umaano sa kanilang damdamin na maapektuhan ang kanilang ego and pride. Then masasabi nila ang hindi maganda na or mensahe na mabibigay nila sa'yo. At syempre, matatamaan din yung pride and ego mo na wala naman akong ginawa sang taong na yun. And of course, paunti-unting masisira yung peace and ease mo and yung motivation mo sa isang bagay. Ganon din kasi ang nag-work ang spirit world, yung mga bad spirit. Pumupunta din sila naman sa social media. Alam talaga nila kung saan nila ibibigay yung message. Kasi sandamakmak na po ang nagbibigay ng kanilang saloobin sa online. Pero pagpunta sa yung wall, yung message nila, parang ikaw yung sinasambit. Yan na. Diyan na. Matatamaan ang matatamaan. So, ang formula lang naman doon para sirain yan is i-accept mo na nasaktan ka sa part na yun. I accept na nasaktan ako sa na-insecure ako at nasaktan ako sa sinabi ng post na to, sa sinabi ng tao na yun. Kasi dumadaan ka eh. Parang may pinaparinggan. Akala mo kung sino. Parang sabi, dumadaan ka lang ng nakita mo naman, wala siyang sinasabi sa ibang tao na dumaan na nauna sa'yo. At sa huli na dumaan na after mong dumaan sa harapan niya. Sa'yo lang talaga. So, ibig sabihin, sa'yo yun. Common sense naman eh. Kung hindi pa natin naintindihan yun. Common sense na po yun na ikaw na ang pinaringgan. At yung mga tawa na kakaiba, alam nyo ba yun? Yung ang lakas. Pero sa ibang dumaan, parang yung sinabi ko din sa una na, yung unang nadaan sa harapan niya, tapos yung huling nadaan sa harapan niya, hindi naman niya ginawa yun. Diba? Or pagkasalubong sa'yo, ginawa niya yun. Tapos biglang, pagkatapos ng salubong, tumahimik yung tawa. Common sense na po yun. At yun. Para mapanatili din natin ang common sense. Kasi nawawala na rin po ngayon. Yung basic knowledge or intelligence ng tao, yung common sense, nawawala rin po. I-accept nyo lahat ng darating sa inyo, lalakas yung presence and control yung at pagkakaunawan nyo sa isang tao. Kasi bakit nagagawa nila yun? Ang mahilig naman magganun is isang bata, di ba? Pag naglalaro tayo ng mga bata pa tayo, kung ngayon is adult tayo, di ba ang hilig natin is nagpaparinigan, nagsusumbatan, nagpaparinggan, at yung anger issue, mga bata din lang ang gumagawa. Pero hanggang ngayon, napagtanda natin, ginagawa natin. Yan, insecurities. Dapat, hanggang bata lang po yun. Kid energy or childhood stage. Pero hanggang 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, nandun pa rin tayo, hundreds. Well, kahit naman ganun na age, wala naman pa rin huli sa lahat. Yung maturity part ng ating katauhan. So, against the light ata. Mas maganda. Mas dito. Ganyan. So, yan. Accept lang. Kung kunwari, yan na naman siya eh. Kung anong pinost ko, akala niya siya na naman. Parang ganun yung minsan pinupost nila. Medyo matatamaan ka, tapos, ano na naman ba sinasabi nito? Sinong pinaparinggan? Parang ganun sabi ng pride and ego mo. Accept mo lang na naramdaman mo yun. Accept, kahit dito mo kinakausap yung sarili mo. Mapapanatili mo yung ease and peace sa sarili mo. Kasi bakit yung mga post na yun dumadaan sa'yo? Kasi alam ng evil spirit na pwede niyang sirain yung fighting spirit mo.
Sinasakto niya talaga. Kasi sumisikat na ang social media ngayon eh. So nag-a-advance din ang evil as nag-a-advance din ang humanity. Gagawa ng paraan. So kung sinong kalaban noon, ganun pa rin hanggang ngayon. Kung anong kalaban ni God, yun pa rin hanggang ngayon. So ang pananalig lang din kay God, always pray. Your days, kung ano makita mo sa post, lahat, panalangin mo. Tutulungan ka niya. And yung part na na-accept mo din is a kind of repentance din po yun, na naramdaman mo yung part na yun. Sa post ng taong yun. Or sa sinabi ng tao mismo sa harapan mo din yun eh. Kasi ikaw mismong nakarinig eh. So, kaya ganun na nagkakaroon tayo ng psychological issue na sinasabi nila. Ang dami-dami nilang ine-invent eh. Para ibigay lang na sakit daw ng tao para magkaroon ng, alam niyo na. Kasi naghihirap talaga tayo ngayon. Kahit mayaman, napansin ko. Kahit yung billionaire. Kasi alam na ng taong mag-budget. Naaaral na nila. Mag-control ng sarili nila at ganito, ganyan. So, hindi katulad ng dati na impulsive silang bumibili. Ngayon, hindi na masyado. Ginagalingan na rin nila. Kung saan mura at maganda at quality pa, doon sila bibili. So, nagkakanda hirap din sila na, well, narinig ko naman to din sa sister ko nung pag-usap namin, pagkwento, na nabanggit kasi na pati siguro mayaman ngayon nung naghihirap. Oo, kasi wala talaga yung taong kayang i-control yung sarili para maglabas ng malaking pera. Totoo yun, yung ganitong generations. Kaya pati mayaman naghihirap ngayon na i-maintain ang kanilang kayamanan. Yung, alam mo bang, kahit galing ka sa mahirap na buhay, magastos ka pa din. Kaya babalik at babalik ka sa kahirapan. Alam mo yung yung parang dati na yung galing sa, sabihin mo na, kasi yung nabanggit ng kapatid ko is yung mga galing sa war, marunong talaga silang yung past life, yung mga past generations, yung 1940s, 80s, 90s, hanggang doon siguro yun. Marunong silang mag-budget. Pero yung kabataan ngayon, kahit turuan sila ng magulang nila kung paano mag-budget, magganito, ganyan, wala pa din. So, at napapansin din namin, kasi yung pinapaupahan, laging nawawalan ng umuupa. Pag kakwentuhan mo sila, maganda naman yung kita nila. Wala yung talagang taong may patience, courage, and control na kaya nila i-handle hanggang sa huli at hanggang sa maging boom na boom talaga ang business nila. Wala na yung mga ganung tao ngayon. Yung kaya nilang palakihin yung maliit na puhunan nila hanggang lumaki. Yung ano bang tawag doon? Kunting struggle lang, nag-give up na sila, yun. Kailan kayo babalik yung mga ganun na Kaya ang dali tayong alisan ng motivation ng stress, depression, and anxiety, ngayong panahon na to. Ang dali-dalin, dumating lang stress, depression na kunti, anxiety, kunti lang parang ganito lang tiny. Yung motivation natin sa sarili natin, wala na. So, a piece of what I do to maintain my peace and ease, na kahit hindi natin talaga maalis yung mga karmic or toxic or ma-project nila yung insecurities nila sa'yo. Yung jealousy, greediness, ganun. So, mapapalabas mo din yung pride and ego mo. Minsan, dahil doon mag-freak ka, hindi mo makokontrol yung anger issue mo, mapapatulan mo yung taong yun. So, ganun lang. Malakas na pangunawa. Ganun din ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya hanggang ngayon, parang yung Bible, na lagi sinasabi na end of the world, hindi pa niya ginagawa kasi pinapairil pa rin niya yung pangmalakas ang pangunawa niya. And pag hindi na niya makontrol siguro yung sarili niya sa ating kasamaan, sa ating mga kasalanan na lumalakas at lumalakas, yun na siguro ang end of the world natin. End of humanity in this earth. And last topic ko din naman is yung manghuhula, di ba? Totoo yung sinabi ng verses sa Bible na huwag maniwala sa mga manghuhula, ganito, ganyan.
At may sinabi din na part sa Bible na pumunta kayo at magtanong sa manghuhula or sa psychic or visionaries, parang ganun. Iano mo lang sa common sense na kung sino sa kanila ang hindi maganda at sino sa kanila ang tama. Manalangin lang kay Diyos, sa ating Panginoon, kay sa ating Ama, kung may pagpipilian ka, kung okay lang naman yung yung tarot reader or manghuhula or etc. Parang kumukuha ka lang din naman ng advice sa kanila Yun dapat ang itutulong ng mga yun sa'yo. Tapos, dapat tinutulungan nila din ang isa't isa sa kanila. And, hindi yung ilulugmok ka lalo sa kasalanan or sa maling gawa. Lalo yung ritual na pumatay ka ng ganito, ganyan, ganito, para ganito, ganyan. Yung isambit mo tong ritual na to, tapos ilagay mo yung pangalan nito, parang ganun, yung ginagawa nila sa, yung iba, may ibibigay silang words, tapos blank, pangalan ng tao na gusto mong ihandog, tapos may mga words pa, mga ganun. Hindi pa yung maganda. Siguro pag ihandog sa universe, nature, pwede pa siguro, kasi nakikinig naman ang Diyos din doon, depende rin sa words. Kung maganda, okay lang. Sambit lang naman, pero pag yung sinasambit is hindi maganda, hindi rin yung maganda. So, lucky talaga na lahat ng gagawin is ipapanalangin. Pag hindi kaya, di maghanap ng pastor, pari dyan na ipanalangin mo din kung saan ka ililid ng Diyos, ng ating Ama. Kung kanino ka, pwedeng, or kung ano mang pinili mo, ipanalangin mo na lang na kung anong ipapanalangin ng pastor or paring to, pakikinggan ng Panginoon. Parang idaan, connection, bridge na sinasabi. And, makakalimutan ko na sana yun ang sasabihin ko. Makakalimutan ko sana na banggitin din. Idadagdag ko to, panoorin muna natin. And, last word for this topic is, kaya natin to. Ano ba yan? Let's maintain that peace is inside us. And totally put our trust in our Father God. Na lahat ng gagawin natin, plano natin, ay handog natin sa Kanya. At kung mali man ang ginagawa natin, humingi tayo ng sign. Pwede namang idagdag natin sa panalangin natin na humingi ng sign. Kahit anong sign, pero very vigilant and observant. Then, kahit yung ipapanalangin mo na gusto mong puntahan na tarot reader or etc., kahit masama man siya o mabuting tarot reader or manghuhula, lalabas at lalabas din sa kanyang bibig ang sign. Sabihin niya. Pwede namang doon yung bridge or kung no choice talaga. Bridge na gagamitin or connection na gagamitin ni God para sa gusto mong pakinggan na message. Ganun na lang. Ipanalangin natin na lahat ng pupuntahan nating tarot readers o manghula, etc., na gusto nating hingan ng tulong about sa ating problema. Malaki man or hindi, panalangin natin na siya ang gagamitin ng Panginoon sa connection ng solusyon ng problema mo. So yan, panoorin na po natin to. Pamangkin ni Aga Mulak na si Sandro Mulak umano'y ginahasa ng dalawang bading na executive ng GMA7. Tuluyan ang pinangalanan ng controversial media influencer na si Christian Albert Gaza na mas kilala sa pangalang Sian Gaza na ang bagets na anak ni Nino Mulak at pamangkin ni Aga Mulak na si Sandro Mulak ang siyang laman ng blind item na lumabas sa entertainment site na pep.ph. Sa nasabing blind item, may title itong Newbie Actor, muntik na maging midnight snack ng dalawang TV execs. Sa kanyang verified Facebook account, tahas ang pinangalanan ni Sian ang mga karakter sa nasabing blind item ng PEP. Sa kanyang pasimula, sinabi nito na ang chismis ay ito palang pamangkin ni Aga Mulak ay inaya sa isang after party noong GMA Gala. Sabi umano ng dalawang bading na GMA executives, tara doon sa hotel namin, after party, maraming pupuntang artista. Ngunit pagdating daw ng biktima sa hotel room ng mga ito, ay laking gulat nito dahil tatlo lang silang tao sa loob. Dito na ibinulgar ni Sian na ang mga karakter ay ang anak ni Nino Mulak na si Sandro Mulak na talent na sparkle art
artist ng GMA7 habang ang mga executives umano ay nakilalang sina Jojo Nones at Richard Dode. Ayon pa sa post ni Sian, hindi agad makaalis si Sandro dahil close friend ng dalawang gay executive ang presidente ng GMA7 na si Annette Gozon, kaya't bilang respeto kung kaya't nag-stay raw ang young actor sa hotel room na silang tatlo lang ng dalawang gay executive. Fast forward umano, matapos ang mahabang kwentuhan sa sala ay napilitang uminom si Sandro ng alak at nang malasing na ay dinala raw ito ng dalawang gay executive sa kwarto at doon na nangyari ang malagim na krimen. Nang pumutok raw ang issue ay agad-agad na itinanggi ng GMA7 na empleyado nila ang dalawa at ang mga ito raw ay mga independent contractor lamang. Independent contractor kasi ang binanggit sa official statement na inilabas ng GMA Network. Sa nasabing official statement, nakalagay dito na may mga online articles at posts umano na kumakalat ngayon tungkol sa umanong insidente na involve ang isang artist at mga independent contractors ng GMA Network. Wala pa umano silang natatanggap na formal complaint mula sa mga umanong involved sa issue at kapag may nag-file umano ng reklamo, committed ang network na magsagawa ng matindi at walang kinikilingang investigasyon. Ina-assure din umano nila ang publiko na seryoso ang network na alamin ang katotohanan sa likod na nasabing issue. Samantala, lumalabas naman sa mga balita na nangyari umano ang nasabing krimen pagkatapos ng GMA Gala Night na ginanap sa Belmont Hotel noong July 20, 2024. Sa ngayon daw ay deactivated na ang mga social media account ng dalawang gay executive at maging na aktor na sangkot sa nasabing blind item. Sa Facebook account naman ng tatay ng biktima na si Nino Mulak, isang cryptic post ang mababasa dito na, "Inumpisahan nyo, tatapusin ko." Kumonsulta na rin daw si Nino na abogado para sa kasong isasampa sa mga suspect. Sa Instagram account naman ni Sandro, bago ito nag-close ng kanyang social media account, nag-post ito na isang quote na may nakalagay na, "God is never late. He sees the cries of the helpless and He will heal, provide, lead, and save. Trust in Him." Sa isa pang post nito, makikita naman ang isang persevere emoji at wala ng ibang detalye na kasama. Sa article na lumabas sa Abante Online, sinasabi dito na mga writer lang at hindi mga executive ang nasabing dalawang gay. Ngunit napag-alaman mula sa profile info ng isang sangkot na si Jojo na isa itong television director at creative consultant sa GMA Network at nagtapos sa University of the Philippines, Manila, habang wala namang makuwang impormasyon sa isa pang suspect na si Richard. Samantala, bukas naman kami para sa panig ng mga taong nabanggit. Yung actual po na harassment na ginawa po sa akin happened on December 26, 2005. Ako po ay 15 years old lamang nung panahon na yon. At wala po talaga akong lakas ng loob. Kikwento ko po sa inyo ang bawat detalye. Hindi ko po akalain na darating po ang panahon pa na ito na ako po ay magkakaroon po ng boses para ipaglaban ko ang aking sarili at mabigyan ko din ng boses yung ibang mga tao. So, sabi ng sabi ng messenger, gamitin ko daw na parang breach. Ako lang yung breach at sabihin na sa industry ng artist, hindi lang sa aking bansa, but sa buong mundo. Kailan nyo ititigil yung masamang gawain nyo? Ikakasiyan nyo yan? Yung masaya kayong may sinisira na ibang buhay? Or nasisiyahan kayo sa ganyang senaryo na may naaabuso kayo? Kasi hindi lang daw mga sa kanila ang may gumagawa. Meron ding babae ng aabuso ng lalaki. At meron ding lalaki ng aabuso ng mga babae. Mostly mga baguhan nga. Or di kaya sabihin mong matagal din. Pero may pinanghahawakan silang pwede nilang i-blackmail. Para pwede nilang magawa yung abusado nilang pag-iisip na abusin ang isang tao. So nakakatakot din pumunta sa isang, kung ganun ang gusto mong pangarap mo, mag-artista or pumunta sa media, basta maging artist tungkol doon. Mga singer siguro or dancers, so yung nakikita natin sa television. So kung ganun din ang pangarap natin, well, panalangin din natin na andun pa rin si God sa ating tabi at hindi natin maranasan yung naranasan nila. At panalangin din natin na yung mga nakaranas na yun,
makuha nila yung hustisya na para sa kanila. At magbago na po yung gumagawa. At yung management, lalo yung management, alam nila, iwala silang ginagawa. Sana magbago. Kung alam naman nilang mali, di sila mismo ang mag-go forward na gumawa ng paraan para itama yung mali. 'Di ba? Pati sa news, sa nagbibigay ng news, minsan hindi binibigay yung tama or lahat. Ang mas gusto nilang ibigay yung minsan may matututunan ka pa rin naman, pero yung walang kabuluhan na lahat na lang lagi na binibigay is tungkol sa pera. Mga ano din naman yun, motivation natin na i-further go na mag-sikap din katulad ng mga taong yun. Pero yung about morals, attitudes, manners, walang-wala sila kahit isa tungkol sa news. Yung mag-advise man lang konti. Wala. Kahit sa pagiging leader, wala rin. Wala kahit nino man. Being a leader, sa tingin ko, buong mundo ang gumagawa nun. Ang mas pinupurso nila is mas ibigay yung binibigay naman nilang kailangan natin, yung parang naririnig nila, pero alam mo ba yung ano, yung parang mas ano pa kasi ini-spoil nila tayo, yung parang mas ini-spoil nila yung immaturity ng tao kaysa i-build up yung dapat maging matured yung isang tao. Kaya mostly sa ating pag nakarinig ng katotohanan is nasasaktan. Kasi mas binibuild nila yung pride and ego. Katulad ng pagbibigay ng ayuda. Kaya hindi nila matanggap na yung parang yung issue ni Bong BBM and PDR past president natin na pinamper kasi talaga tayo nun. Yung binigyan tayo ng maraming ayuda. Kaya mostly ng tao gustong-gusto siya. Hindi nila yan nakita yung mali. So parang ganun din yung ginagawa eh. So ganun pala, hindi ganun din ang gagawin ko. So parang binibuild nila na parang bata. Kaysa yung pagsabihan tayo na ganito ganyan. Kaya konting ano lang, nasasaktan din tayo. Oo naman. At least naisip ng taong yun, na inisip din tayo. Pero hindi din niya inisip na accept siya ng accept. Yun tuloy hindi totoo. Katulad ng COVID na yun. Daming nag ng jobs na yun ha. Yun lang pala ang dahilan ng jobs na yun is para hindi gumanda yung health natin. Pag si lola ko na laging bumabalik sa hospital, laging may namamatay. Promise, bata matanda. Meron pa yung tinakbo nila sa hospital na hindi na naabutan yung hospital. Late na late. Laging merong ina-announce na namamatay. At meron din naman yung naaagapan. At meron yung talagang walang kwarto. Meron yung time na walang kwarto talaga, so no choice matulog ka sa ER hanggang merong lumabas kinabukasan. Everyday puno sila. So ganun talaga, ipasa Diyos na lang natin lahat. So kung anong meron na sa present, yun na yun. Ipanalangin na lang natin pati yung health natin, yun na yun. Na lumakas pa tayo at yung mga pumasok sa katawan natin, kakainin natin, etc. Lahat, gamot, gagamitin ng Panginoon, ng ating katawan, na palakasin tayo. Physically. Siyempre, gagawa siya ng magic something. Malay mo, ma-dissolve or gagamitin ng system ng ating katawan. Pero, so yan. So, gawin na lang natin every time is pass, move on. Then, lahat ng nangyari, ipasa Diyos natin. And, kasi hindi natin talaga maiwasan na may balik. Kasi,
Everything has a reason na sabi nila. Kung di natin nakita ang lessons, babalik at babalik ulit yan. Mas malakis pa na invention ng tao na virus. Pag hindi natin nakita talaga kung anong lessons na yun. Kung may nagsasabi man, tapos hindi pa rin nakinig ang tao, babalik at babalik yan. Parang cycle lang. Matrix. Kung may mga ginawa ka sa past na hanggang ngayon binibigyan ka ng fear or conscience and guilt, na pinapatay ka araw-araw or kinulong ka, in-imprison ka, i-accept mo yan. Ganyan lang po yun. Na ginawa ko yung ganito, ganyan. Pati pumatay ng ipis, I accept. Pumapatay ako ng isip ng ants. Na sinisira ko minsan yung natures. Kung kailangan i-accept yun. Para mapalaya mo yung sarili mo. Gawin mo. Mararamdaman mo naman yung peace and ease. Na parang lahat ng problema na dumating, nakakayanan mo. Mapapansin mo din naman eh. So, yun din ang ibig sabihin ng miracle. So, sa tingin ko ito na yung last na words ko. And thank you for watching. Don't forget to subscribe, comment if you want, share also, and like, subscribe, click the notification bell to be notified, and see you again in my next videos.